Amen po. Pagpapala po sa Panginoon sa umaga pong ito. Nawa po ay nasa mabubuti po tayong kalalagayan sa mga sandaling ito. O kung hindi naman po ay patuloy po tayong sinusubok ng Panginoon na maging matatag po sa lahat po ng hamon ng buhay. Ang ating po pag-aaralan sa umagang ito, patapos na po yung Efeso 1. Ephesians chapter 1 ay patapos na po. At ako po ang naatasan ng inyo pong lingkod na si Pastor Mark na maghatid po ng mensahe po sa umagang ito patungkol sa Ephesians chapter 1 verse 15 to 19. Ang sabi nga po dito, ano po ba yung ating katayuan pagdating kay Kristo? What is our standing in Christ? Nung nakaraan po, alam ko po na pinag-aralan din po natin yung mga yaman natin kay Kristo, our riches in Christ. Ngayon naman po, ang pag-aaralan po natin, particularly, ay yung panalangin po ni Pablo sa mga taga-Efeso. Pastor Eman, maging yung panalangin, merong mensahe sa atin? Parang nanalangin lang naman si Pablo para sa mga taga-Efeso, Pero mga kapatid, ang panalangin pong ito ay may tatlong katotohanan na gusto po nating ihayag sa umaga pong ito. Ready na po ba ang lahat? Amen? So, basahin po muli natin yung verse po natin. Hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa dahil baka humaba po tayo. Sabi po dito sa Efeso 1:15, kaya nga mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng kanyang mga banal. Dito po muna tayo magsisimula. Mga kapatid, nakita po natin that this verse, kung titignan po natin yung mga Bible natin, sige po, tignan nyo po yung mga Bible nyo. Whether printed man yan, sabi nga ni Pastor Mark, or digital, tignan nyo po. Yung verse 15 po na yan, it is a bridge verse or transitional verse. From verse 3 to 14, ibinigay po ni Pablo yung mga pagpapala po na makukuha natin o nakuha po natin nung tayo po ay tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Ang tawag po nila dyan sa Greek ay yung beraka or the blessings of God. Ayan po yung tawag po nila dyan. Yung verse 3 to 14. At ngayon po yung verse 15, kaya nga, sa English po, therefore. Kumbaga, therefore I conclude. Di ba? Pag nagsusulat po tayo ng essay, in conclusion, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng kanyang mga banal. Dalawang bagay po ang katangian ng Ephesian Church. Una po ay pananalig sa Panginoong Hesus. Faith in Jesus Christ. At hindi po doon natatapos. Ano po yung pangalawa? Pag-ibig sa lahat ng kanyang mga banal. Or love with each other. Ano pong gusto nyo sabihin nito sa atin? Na hindi lang po dapat na meron tayong pananalig sa Diyos. Kasi madali pong sabihin na meron tayong pananalig sa Diyos. Tama po ba? Tama po ba? Madali po yung sabihin Pero, mahirap pong ipakita. Kaya po ba nating mahalin yung kapwa po nating mga kapatid sa pananampalataya kahit na minagawa po silang mali sa atin? Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Wala pa naman yung nagagawang mali po sa inyo, di ba? Mahal po ba natin yung mga kasama po natin dito? Amen po ba? Amen. May kita po natin in verse 3 to 14, yung sinasabi nga po na beraka, or hindi po ako though parang speaking in tongues din yun, yung beraka or blessings of God, ito po yung tatlong recap po natin. Tignan po natin. Number 1, tayo po ay hinirang at pinili bago pa man likain ang mundo. Unang katotohanan, before the foundation of the world, tayo po ay pinili at hindi ka lang pinili, kundi hinirang ka ng Panginoon. Hindi pa po tayo nabubuhay, wala pa po ang sangnilikha, tayo po ay pinili na ng Panginoon. Think about that for a moment. Pangalawa, we have been saved by grace through faith. Tayo po ay iniligtas ng Panginoon sa kanyang biyaya lamang sa pamamagitan po ng pananampalataya. At yung pangatlo, and
the very recent one na ating pong pinag-aralan ay we have been sealed and secured. Tingnan niyo pong maigi yung mga blessings na ito. Ano pong mapapansin po natin? Nagwo-work po yung God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit sa mga pagpapalang ito. Tingnan niyo po. Yung number 1, maaring i-attribute po natin sa God the Father as the Creator. Yung number 2, maaring i-attribute po natin sa ating Panginoong Jesus as our Savior. At yung pangatlo po, sealed and secured, maaring i-attribute po natin sa banal na Espiritu. So yung pagpapala po ng Panginoon sa atin ay pagpapala po ng Triune God or the Trinity, the Godhead. So yung kabuuan po ng Diyos, yun po yung pagpapalang ibinigay niya po sa atin. So ano po yung malalaman po natin dito? Verse 3 to 14, blessings. Verse 15 to 16, thanksgiving. Verse 17 to 19, yung intercession or prayer po ni Paul. Tingnan niyo po in verse 16. Walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Hindi ko nakakalimutang ipanalangin kayo. Ano po ulit? Walang tigil ang pasasalamat ko. Walang tigil po yung pasasalamat ni Paul sa mga taga-Epeso. Kung mapapansin po natin, si Pablo, pag nagsulat po siya, direct to the point po si Pablo kung magsulat. Kung sa mga kapatid ko po na nag-aaral sa, sa Bible School, makikita po natin na direct to the point siya. At dito, sinabi niya po na walang tigil yung pasalamat niya. Dahil parang sa atin po, very good yung Ephesian Church. Hindi siya katulad ng Corinthian Church, na kung saan medyo magulo, kung ano-ano po yung mga nangyayari po doon. But dito po, alam niyo po, nakita ko po, si Pablo po, hindi niya po nakakalimutang ipanalangin yung iglesia. Hindi niya po nakakalimutang ipanalangin yung kabuuan ng body of Christ. Tayo po, mga kapatid, hindi po ba natin nakakalimutang ipanalangin ang bawat isa? Kung titignan po natin, ang matamaan po ay magbago. Ayan. Kung titignan po natin, ang bilang po natin sa ating prayer meeting, ako na po nagsasabi, ay nakakalungkot po talaga. Kasi kung gaano po tayo karami ngayon, kung nasa 40 to 50 plus po tayo ngayon, ay wala pa po sa kalahati yung ating bilang pagdating po sa prayer meeting. Nasa 10 lang po tayo, 11, minsan pumapalo po ng 12. Tama po ba, Nanay Imelda? Last Wednesday po, 14. Pero kung titignan po natin, wala pa rin po sa kalahati. Diba? Mahalaga po ang panalangin. At mahalaga po ang corporate prayer. Dahil doon po tayo nagkakaroon ng pagpapalakasan. Tingnan niyo po si Paul, hindi po siya nakalimot na ipanalangin yung Ephesian Church. At pag tayo po may mga prayer request, hindi lang po namin pinapanalangin yan ni Pastor Mark kapag ka-prayer meeting po natin. Pinapanalangin po natin yan every day of the week sa ating po mga personal prayer time. Kaya mga kapatid, huwag po natin kalimutan yung ating pong prayer meeting. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, huwag mong kalimutan. 8 to 9 lang po yun. Minsan nga, 8:45, tapos na po tayo eh. Marami po tayong kailangan ipanalangin. Katulad po ng ating bansa, tama po ba? Kaya po, wag po nating kalimutan. Wag po tayong lumiban sa ating pong corporate na panalangin. Ano po yung intensyon o yung layunin ni Pablo kung bakit niya po ipinanalangin yung mga taga-Epeso? Sabi po dito, ang layunin niya po is to illuminate o pagliwanagin ang mga puso ng mga taga-Epeso nang sa ganon ay mas makilala po nila ang Panginoon. Verse 17, tignan po natin. Idinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang maluwalhating Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. Not unless God give us the spirit of wisdom,
hindi po natin makikilala ng lubusan ng Panginoon. Sa ating pong sariling lakas lamang, hindi po sa ating sariling karunungan, sa ating sariling talino, hindi po natin makikilala ang Panginoon. Kaya marami pong matatalino po ngayon na walang Panginoon dahil wala po silang wisdom. Yung tinatawag po natin na godly wisdom. Na kahit anong talino po nila, hindi po nila maintindihan yung mga bagay na sinasabi po ng banal na kasulatan. May tatlong bagay po na dapat po tayong maging aware. 3 things to be aware of. Ito po yung unang bagay. Number 1, the hope of His calling. In verse 18, sabi po dito, naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo. Tayo pong lahat ay tinawag po dito ng Panginoon. Amen? Magkakaiba po tayo ng pagkatawag. Ang ilan po sa atin ay tinawag upang magpastor. Ang ilan po ay tinawag sa gawain bilang sa usher, sa iba't ibang ministeryo. Tayo po ay tinawag. Pero lahat po tayo dito ay tinawag. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, tinawag ka. Tinawag po tayo ng Panginoon. Hindi po tayo tinawag para umupo sa ating pong mga kinauupuan or umatin lamang po sa ating Sunday worship service. Tinawag po tayo para maglingkod. Tinawag po tayo sa pag-asa ng ating Panginoon. Sabi po dito ni John Ortberg, God could have let Abraham stay in the comfort of Ur in the Chaldeas. Pwede namang hindi paalisin ni Lord si Abraham. Kilala niyo po si Abraham? Pwede niya namang hindi paalisin sa Ur. Di ba po? Pwede niya rin namang pag-stay na lang si Moses dun sa Pharaoh, sa kaharian. Pwede po, di ba? And Aaron stay in the safety of the crowd. He could have kept David away from Goliath. Pwedeng gawin ng Panginoon po yun. Pwedeng lumuhod po sila Shadrach, Meshach at Abednego para hindi po sila itapon sa fiery furnace. O maging si Daniel. Pwede pong gawin ng Diyos na tanggalin si Daniel sa lion's den. Si Elijah away from Jezebel. Nehemiah out of captivity. Jonah out of the whale. John the Baptist away from Herod. Esther from being threatened. Jeremiah from being rejected. And Paul from being shipwrecked. Pwedeng right there and then, pwedeng tanggalin po ng Diyos eh. Tama po ba? Pwedeng gawin ng Diyos na hindi dumaan sa wilderness ang Israelita. Pero bakit niya po ginawa yun, mga kapatid? Bakit po ginawa ng Panginoon yung mga bagay na yon sa kanyang mga lingkod? But He didn't. Sabi niya po dito, in fact, God used each of these trials to bring people closer to Himself. Yun po pala yun, mga kapatid. Minsan tayo po mga Kristiyano nagtatanong, at minsan narinig ko na rin po sa mga kapwa natin mananampalataya, bakit ako pa na naging Kristiyano na, ako pa yung nahihirapan? Yung kapitbahay ko na hindi Kristiyano, nagmumura, laging may pera, laging may ano. Ako na Kristiyano. Natanong po ba natin yun sa ating mga sarili? Bakit ako na Kristiyano? Parang walang pagpapalang dumarating. Bakit nung kailan ako naglingkod, dun pa parang mas tumamla yung blessings? Minsan po ba naisip po natin yon, mga kapatid? Pero ano pong sabi ni John Ortberg? God used each of these trials to bring people closer to Himself. Alam niyo po ang mali? Kapag may trials po tayo, at hindi po tayo napalapit sa Panginoon, ayun po yung mali. Pero kapag may trials po tayo at mas lalo pong napalapit yung ating relasyon sa Panginoon, ibig sabihin po, minumold at sinishape po tayo ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya po mga kapatid, nabasa ko lang din po sa Facebook, shinare ng mga kaibigan ko rin po mga pastor, bakit kung kailan daw po
nakakaranas ng pagsubok ang isang tao o ang isang Kristiyano, dun pa siya mas lalong lumalayo sa church. Tama po ba? Dun pa siya nawawala sa ministry. Bakit po kaya? Sabi po dito, God used each of these trials to bring people closer to Himself, to produce perseverance, character, and hope. Point to ponder natin mga kapatid. Hope is not expecting that everything might turn out well. Ang pag-asa po na meron tayo ay yung pag-asa na hindi po, ay baka bukas okay na, baka sa susunod okay na. Hindi po ganun yung pag-asang ibinigay po sa atin ng Panginoon. Hope is a firm conviction. Meron kang matibay na paniniwala na against all appearances, against all things that is happening in your life, God will bring to fruition what He had promised to us. Nagagawin ng Panginoon kung ano po yung ipinangako niya sa atin. Amen po. Nagagawin niya po kung ano po yung ipinangako niya sa atin. May pinanalangin po tayo na tinupad po ng Panginoon. Amen po. May mga pinanalangin din po tayo na hindi rin po tinupad ng Panginoon. But in the end, mga kapatid, ang gusto pong sabihin dito ni Pablo, na tayo pong lahat na naririto ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan doon po sa langit na bayan. Yun po yung pag-asa na meron tayo. Kaya kahit ano po mangyari po dito sa mundong ito, the hope of our calling is not in this world, pero doon sa new heaven and new earth that will come. Amen po? So ano po yung magiging response po natin? Those who are called must live in a way that is worthy of their calling. Tignan po natin yung paglilingkod po natin ngayon. Tignan po natin yung pag-attend po natin ngayon sa ating iglesia. Is it enough sa ginawa po ng Panginoon sa ating mga buhay? Our calling will be fully realized only in the future. Ayun po yung unang bagay na we need to be aware of. The hope of our calling. The hope na hindi po nakasalalay sa nangyayari sa buhay po natin, kundi nakasalalay sa Diyos na nagligtas po sa atin. Pangalawa po, the riches of the glory of His inheritance. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. Meron pong isang preacher, nagkwento po siya sa congregation. Parang ginagawa po natin. Nagkwento po siya sa congregation at sabi niya po, may isa daw lalaki na binigyan ng mana na parang parang sabihin nating subdivision sa Manila. Medyo mahal po yun, di ba? Pag binigay sa kanya yung buong subdivision. Pero galing po siya ng probinsya. Sabihin po natin, taga Quezon Province, taga Bicol. At kailangan niya pumunta doon sa lugar na yon para makuha yung manang yon, yung subdivision, yung lupain. Habang siya po ay papunta, sabi ng preacher, nagkikwento siya. Habang siya po ay papunta doon sa subdivision sa Manila, nasiraan po siya ng sasakyan. At along the way, walang ibang mga sasakyan, walang pwedeng tumulong sa kanya. Tapos, tinanong niya po yung congregation, tinanong ng pastor, pinutol niya po yung story. Tinanong niya. Sabi niya sa congregation, ano sa tingin niyo yung nasa isip ng taong iyon? Ngayon, tatanungin ko po kayo. Yung taong nasiraan, yung lalaki nasiraan ng sasakyan, ano sa tingin niyo po yung nasa isip niya? Sige po, sagot po kayo. Sirain sa sasakyan niya? Sino pa pong sasagot? Meron po bang iba pang kasagutan? Ang malas ko naman. Sige lang po, okay lang po. May isang tao papunta sa
yung mamanayan niyang subdivision, kaso sa gitna ng daan, nasiraan po siya. At wala pong wala pong ibang sasakyan. So, naglakad po siya, syempre, patungo dun sa subdivision. Ano kaya po, sabi ng preacher, ano po sa tingin nyo yung nasa isip niya? Ang sabi po ng isa po nating kasama, nasira yung tama po ba? Nasira yung sasakyan? Yung isa naman po, malas ko naman. Ano pa po sa tingin nyo? Nasa isip niya ang Panginoon? Sige po. Hati po ang kongregasyon. Ayan, pinag-iisip ko po kayo para mag-isip po tayo. Focus sa goal. So, sabi ng preacher, nung tinanong niya po yung congregation, dalawa po, hati yung munti ka na po ma-divide yung church dahil dun sa kwentong yun. sabi po nung ilan, nasa isip niya yung kotse niya, sira eh. Paano siya makakapunta dun? Sabi naman po ng ilan, hindi pastor, ang nasa isip niya yung subdivision. Dalawa po naglalaban na argumento. Sabi nung isa, nasa isip niya yung kotse niyang nasira, yung isa naman, hindi pastor, kung ako'y nasa katayuan niyang nasa isip ko, paano ako makakapunta sa subdivision na yun? Akin na yun eh. Ano pong punto po natin, mga kapatid? We need to understand our status as God's very glorious inheritance. Along the way, katulad po ng lalaking yon, may mangyayari sa daan. Pero never leave your eyes to the prize. Ang focus po natin doon sa goal. Philippians chapter 3, mga kapatid. Pagka nagkakaroon po tayo ng pagsubok, katulad ng lalaking ito, ang naging focus niya, ang naging focus niya yung kotse. Pwedeng ang naging focus niya rin ay yung subdivision, di ba? Kaya nga po, sabi sa Roma, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Roma, 8 or 8, chapter 6, verse 16 to 19. Ang Espiritu ang nagpapatotoo, kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak tayong mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Ulitin ko po. Gusto ko pong i-emphasize. Yamang mga anak tayong mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Para sa akin, para daw po kay Pablo, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan, ito na po ang sagot sa mga nagtatanong, bakit tayo pa ang binigyan ng pagsubok ng Panginoon, ay hindi maihambing sa kaluwalhatiang ipapahayag sa atin balang araw. Sa English po, the present suffering cannot compare to the future glory that we will see in heaven. Sapagkat nananabik maging ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Even the creation itself is excited once tayo po ay i-proclaim ng ating Panginoong Diyos na kanyang mga anak. Amen po? Sabi po dito, Paul wants us to understand how wonderful it is to be included within God's people. Mga kapatid, yung word na pinili, yung word na hinirang, napakabigat po na salita, yung mga salita pong iyon. And let me challenge you, mga kapatid. Narito lang po ba tayo sa church? Sabi po dito, is the church there for you to satisfy your needs? Or are you also there for the church? Narito lang po ba tayo sa church para mapunan yung ating mga pangangailangan? O narito rin po tayo sa iglesia para magbigay ng pangangailangan ng iglesia? Hello po. Sabi pa po dito, are we simply a consumer
Or are we also a contributor? Tayo po ba ay narito sa church para may makuha lang? O tayo po ay nasa church para makapagbigay? Tayo po ang makapagsabi niyan. Mga kapatid, gusto ko pong sabihin, the church is not just a place to attend. Hindi ka lang pumunta ng church para umattend. Yun po yung binabasag po natin na ideya o kultura ng mga Pinoy na kaya lang po nagsisimba, para makapagsimba lang. Nadala po natin yan sa ating dating pananampalataya. Di ba po? Na makapagsimba lang po tayo. Parang dumaan ka lang ng 2 minutes. Gumanyan ka lang, okay na. Saan galing? Nagsimba ako dyan sa ano. Hindi po ganun yung disenyo po ng iglesia. Hindi rin po ang iglesia ay para lang maminister ka ng pastor o makinig ng preaching ng pastor. Church is a community to be involved with, to get involved with. Be involved, mga kapatid. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, be involved. In any little way that you can, be involved. Pastor, busy ako sa trabaho Ating ka prayer meeting. Pastor, busy ako sa mga ginagawa ko Baka pwede ka maging prayer warrior. Marami pong pwedeng gawin, mga kapatid. Hindi lang po nakakulong sa 4 na sulok ng church na ito, yung pwede po nating magawa para sa Panginoon. Sabi po dito, church is a place to serve others. Church is a place to build our spiritual life. We are the body of Christ. We need each other. Sabi po ni Saint Teresa of Avila, Christ has no body now but yours. Wala. Ang tanging katawan po ng ating Panginoon dito sa lupa ay tayo. No hands, no feet on earth but yours. Yours are the eyes through which He looks compassion on this world. Yours are the feet with which He walks to do good. Yours are the hands through which He blesses all the world. Yours are the hands, yours are the feet, yours are the eyes, you are His body. Christ has no body now on earth but yours. Kung may isa man pong katawan ng ating Panginoong Hesus dito sa mundo, tayo po yun. Ang tanong po natin, anong ginagawa po natin as representative ng ating Panginoong Hesus? Are we being a good representative ng ating Panginoon? Good ambassador? Or hindi po? Tayo lamang po ang makakasagot po niyan. Truth to be told, mga kapatid, therefore, we are of great value, not because of what we've done, nor our abilities, but because we are God's possession. God sees our value in Christ. Without Christ in our lives, wala pong value ang ating mga buhay. And lastly, number 3, the great power working within us. At kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin ng mga nananalig sa Kanya. And let us understand the word surpassingly great power. Sa Tagalog po, ang di masukat niyang kapangyarihan. Sabi po ng ilang pong mga salin, ang word daw po na surpassingly ay may mga synonymous word, outstripping, excelling, exceeding in all bound, or excessive. Pwede naman daw pong sabihin ni Paul na God's great power in you. Pero nilagay po ni Paul na His surpassingly great power that is working within us. Bakit niya po ginawa yun? Dahil this power that we have is the power unto salvation. Yung kapangyarihan tungo sa kaligtasan. At walang ibang mas mataas pa kundi yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Wala na pong hihigit pa doon sa ibinigay sa atin ng Panginoon. Sabi po dito, the power that is within us is the same power that raised Christ from the dead. Kaya po tayo ngayon, merong kakayanan na maglingkod sa Panginoon, sumamba sa Panginoon, magpuri sa Panginoon because of this power that is working within us.
God's power that is working within us is the power unto salvation. Tayo po ay iniligtas ng Panginoon, patuloy na iniligtas ng Panginoon, at tayo po ay ililigtas ng Panginoon. Amen po? So, constant po yung salvation po natin. Kaya ang salvation po, hindi po yan nawawala. Hindi po yan na matatapos lamang po yan kapag tayo po ay naroon na po sa langit na bayan. So, ano po yung tatlong bagay na gusto po nating maging aware tayo? Hope. This is the hope of our calling. The riches of the glory of His inheritance. And the great power, the surpassingly great power that is working within us. Mga kapatid, kapag na itanim po natin sa mga isipan po natin yan, hindi po tayo mag-feeling na kawawa naman ako, bakit ganito lang ako. Hindi po ganun ang tingin po natin sa sarili po natin. Hindi po yung tingin natin sa sarili natin na parang lagi po tayong talo. Iba po yung magiging pagtingin po natin sa sarili po natin kahit nasan po tayo, nasa trabaho, nasa kung ano man po, nasa mga pinagkakabisihan po natin, hindi po yung tingin natin sa buhay parang laging negative. Kapag naintindihan po natin the hope of our calling, the riches of the glory we have, and the surpassingly great power that is working within us. Pag naintindihan po natin tatlong bagay po na ito, mag-iiba po yung perspective po natin sa ating mga buhay.